Ang bigkas naman po, ito ay tinatawag na wastong pagbigkas sa bawat salita upang maunawaan ng iyong tagapakinig ang bawat ideya o iyong mga binabahagi. Pangatlo, meron tayong tinatawag na kumpas. Ang kumpas naman po ay kailangan angkop ang diwa sa salitang binabanggit at ang huli ay ang kilos. Kilos, ito ay kung paano ka dumalaw sa harap ng madaming tao. Ito ay kung paano mo ipakita ang iyong sarili sa maraming tao. Sorry. At meron pang isa pala. Wait. Itong hindi. Hindi ay kinakailangan may tigas mula ulo hanggang paa. Dahil hindi kapanipaniwala ang isang tagapagsalita kung siya'y nanghihina o kung siya'y mukhang sakitin. Naintindihan? Yes. Yun lang po. May question? Wala po. Okay, thank you. Kelos. Narito ako sa harapan upang talakayin kung ano nga ba ang ponemang segmental. Ponemang segmental. Makahulugang ito na inirepresenta ng simbolo at mga titik na maaaring katinig o patinig. Tinatawag na ponemang segmental ang mga makahulugang tunog na bumubuo sa mga salita dahil sa bawat tunog ay isang segment o bahagi ng salita. Ang ponemang segmental po ay mga mahalagang bahagi ng salita o pagsasalita. Ito ay nakahati ito sa dalawa, ponemang patinig at ponemang katinig. Kaya halimbawa ako ng ponemang segmental. Ang halimbawa dito ay sa ating sariling wika ang Pilipino, mayroong iba't ibang ponema tulad ng patinig at katinig. Kapag binago natin ang ponema sa isang salita, nagbabago rin ang kahulugan nito. Isipin na lamang natin ang pagkakaiba ng salita. Baha at saka aris. Bahay. Ang ponemang Y ang siyang nagpapabago ng kahulugan ng isang salita. Tapos ponemang patinig. Patinig ay tunog na nagaganap kapag walang sagaban sa daloy ng hangin. Yung pagsalita, kagaya ng ito nga, walang daloy, hindi, yung parang hindi nakasabit yung dila. E, I, O, U. Pati hindi natin yung mga
Tama yun. Pwede din naman ba? Ponemang atinig naman. Atinig ay mga tunog na nagaganap kapag may sagabal sa daloy ng hangin sa loob ng bibig o lalamunan. Yun nga, kagaya ng P. Naglalakad yung yung mga salitang may sagabal sa daloy ng hangin at saka yung masaraw, impit na tunog o saglit ng pagpigil sa hininga. Tapos, yun nga, sa naman, ito lang sa wikang Pilipino naman, binubuo ito ng, binubuo ito ng 21 na ponema. Ang 16 dito ay atinig at ang 5 naman dito ay patinig. Narito naman si Moody para ibahagi ang mga uri ng